Dear FM Radio. Ako nga pala si Laida. 40 years old mula sa Pampanga. Gaya ng ibang tulad kong kabilang sa bahaghari, hirap at sumuko na ako sa paghahanap ng taong tunay na magmamahal sa akin. Tanggap ko na sa sarili ko na ako at ako na lang ang meron ako sa buhay. Babe, ano? Saan ba tayo pupunta ngayon? Alam mo, Adrian, medyo pagod kasi ako ngayon. Hindi ko kaya pa lumabas muna. Baka pwedeng pass muna tayo. Alam mo, Babe Laida, matagal ko ng plano talaga kasi na lumabas kasama ka. Yung mag-date ba? Siyempre, hinahanap-hanap ko yung pagmamahal mo eh. Talaga ba, Adrian? Ako lang ba talaga ang nag-iisa sa puso mo? Oo naman. Ikaw lang talaga. Wala nang iba. Mahal na mahal kita. Talaga ba? Bakit mo naman nasabi, Adrian, na mahal mo ako? Siyempre, nararamdaman ng puso ko yun eh. Talaga ba? Pwede ba mapatunayan sa akin na talagang mahal mo ako? I-kiss mo nga ako? Sure. Ba't para naman napilitan ka? Sige na, ayusin mo naman with feelings. 5 minutes walang mali siya. 5 minutes? Ang tagal nun ah! Sige na, ito naman. Parang hindi ko naman binibili natin. Gusto mo, Adrian. Sige. 1, 2, 3, 4. Teka lang, ang tagal na! Ito naman, masyado naman arte-arte mo. Parang hindi naman kita binibigyan ng datong mga kailangan mo tsaka ng rubber shoes. Umuwi pa ako galing ng Cebu para lang bigyan ka ng rubber shoes. Ikaw talaga. Parang pinamumukha mo pa sa akin yung binibigay mo sa akin rubber shoes tsaka yung pag-uwi mo galing Cebu. Ikaw naman talaga, hindi ka naman mabiro. Alam mo naman na gagawin ko lahat para sa'yo dahil mahal na mahal kita. Talaga ba? Sige nga, bilan mo nga ako ng bagong motor. Motor? Oo, motor. Ikala ko ba mahal mo ko? Mahal kita pero ang mahal-mahal nun, B. Ikala ko ba mahal mo ko eh. Dapat patunayan mo talagang totoo yung sinasabi mo tsaka yung nararamdaman mo. Hindi puro sabi-sabi lang, di ba? Ganun ba? Kaso kasi wala pa akong budget, B. Paano yan? Sabi mo, mahal mo ko, tapos motor lang, di mo kumadil. Magkano ba yun? Nasa 80,000. 80,000? Oo. Ang mahal naman, 80,000. Pero sige, gagawin ko ng paraan na mabigyan ka ng motor na 80,000. Pero pwede ba maghanap ka ng repo? Repo? Bibili na lang tayo. Laida, bibili na lang tayo ng motor. Yung repo pa. Kasi hindi ko kakayanin ng budget kasi baka naman ako magdildin ng asin kapag binilang kita ng brand new na motor. Ikaw, hindi mo naman yata talaga kasi ako mahal eh. Hindi. Mahal na mahal kita, Adrian. Ikaw ang langit at lupa ko. Kapag hindi kita nakikita, dumidilim ang aking mundo at hindi ako makakain kapag wala ka. Mana ba sundila mo? Gusto ko lang may feelings yung pakikipag-usap sa'yo, Adrian. Tsaka, sige na nga, kaso, hindi ko pa agad mabibigay sa'yo yung motor mo. Baka mga ilang buwan pa bago kita mabilan ng bagong motor. Sige, kung hindi mo pa ako mabibigyan ng motor ngayon, baka pa pwede mo muna akong bilan ng bagong sapatos. Sapatos na naman? Para kabibili ko lang sa'yo na nakaraang linggo ng 2 brand new na sapatos. Tapos ngayon sapatos na naman. Ano ba yung paa mo, octopus? Syempre, kinakailangan ko pag lumalabas ako, kasama ko yung mga barkada ko. Tsaka pag nagbabasketball kami, dapat iba-iba yung ginagamit ko. Hindi pa pwedeng iisa lang. Madaling masisira yung sapatos. Ganun ba yun? Sige na nga, kahit nga magpa at mag-crocs na lang ako, okay lang sa akin yun. Ano, may sinasabi ka?
Hindi, wala. Basta ikaw, Adrian, honey, my babe, so sweet sugar, honey, babe. Ikaw lahat, gagawin ko lahat. Kahit maghirap ako, gagawin ko. Ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa. Tandaan mo yan, Adrian, mahal na mahal kita. I-kiss mo ako. Teka lang, saglit lang. Sige, ganito, deal tayo. Deal? Oo. Bilan mo akong bagong sapatos, isunod mo yung bagong motor, tapos gagawin ko lahat ng gusto mong ipagawa sa akin. Talaga? Parang gusto ko yun. Oo. Kasi sa ganitong paraan, kapag binibigyan mo ko ng mga kailangan ko, doon ko nararamdaman na sobrang mahal na mahal mo ko, Laida. Talaga ba? O sige, basta maghintay ka lang muna, Adrian. Ibibigay ko lahat ang mga kailangan. Laida! Oh, Teka, ano yun? Adrian! Nahanap ka ni Prinsesa! Teka lang, sino si Princess? Girlfriend mo yun Ano? Pineperahan ka lang yan, Laida. Adrian? Totoo ba ang sinasabi nito ni Dolor? Sabi mo ang totoo sa akin. Yung pag-uulo ko. Ayun na si Princess, may daladalang chikinini. Ano? Chicken nuggets? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Chicken nuggets pala. Bakit may dala siyang chicken nuggets? Bakit siya may dala chicken nuggets? At sino si Princess? Ipapakain daw kay Adrian. Hi, Adrian. Kanina pa kita hinahanap. O, diba sabi ko sa'yo? Teka lang, sino ka ba? Ako? Sino ako? Ikaw, sino ka? Excuse me, babaeng parang hugis gasol. Ako lang naman na nag-iisang honey babe sugar my lover you're so sweet ni Adrian. Ayan na nga ba yung sinasabi ko? Teka, baka nagkakamali ka ng inaangkin na boyfriend. Ako si Oh, Princess, ang nag-iisang reyna ng Sorry na, Princess, to cut you, ha. Teka. Pero umalis ka na, sama mo na yung si Adrian. Saglit lang, bakit ganito itong show na to? Tuwing sinasabi ko akong reyna ng lagi na naman blip! Hindi ka pa pwede sabihin yan! Doon ka sa tamang lugar mo. Saan? Wala kang lugar dito. Hindi! Nandito ako sa FM para sa bigay! Ako ang nag-iisang reyna ng... Ash! Ano ba yan? Pwede na ba ipatuloy sa akin yun? Teka nga, huwag ka dito mag-atribida. Mayordomo to. Ako ang prinsesa dito. Ako si Laida. At ako... Sino ba ang kabit sa inyo? Ha? Teka. Si Princess o ikaw? Oo nga no, teka lang. Sino ka ba kasi? Ako si Princess, matagal na kaming magjowa nito ni Adrian. Di ba, Oh Adrian? my God! Adrian, totoo ba yun? Oh my God! Oh my God! Makasagot! Laida, sorry. Sorry. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng babae yan? Okay lang yan, Laida. Hayaan mo na yung lalaki yan. Laida! Hayaan mo na sila. O, tingnan mo. Ako ang mahal ni Adrian. Kaya Adrian, halika na. Laida, sorry ah. Sayang yung motor tsaka yung sapatos. Kasi dumating dito eh. Hindi ko naman alam eh. Sige na, halika na. Doon na tayo, baby. Pasensya ka na, Laida. Mga walang iya kayo. Ginawa mo kong kalabaw. Ginawa mo kong gatasan, walang iya ka. Ginawa mo kong palabigasan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, tapos lulukuhin mo lang ako. Ipagbabalid mo ko sa isang Dolor, hindi ko kaya, nararamdaman ko. Magpasalamat ka sa akin at tinulungan kita. Dolor. Halika na. Hindi na umiyak dyan. Dolor. Hoy! Doon ka na. Dolor yun hanggang floor. Dolor. Halika na nga dito. Laida, halika na. Hindi ko kaya. Ipapakilala kita sa mga new boys. Ano? Yung new boys. New boys? Oo. Sino yung new boys? Basta marami sila nakaabang doon, mga single. Mga walang jowa.
Single. Pwede rin siguro yun. Ano Ay, my goodness! Yan! Gusto ko yan! Dali ka na! Teka lang. Sabay tayo maghanap ng jowa. Pero ayoko. Ano Mas ba? mahal ko talaga. Mas mahal ko talaga si Adrian. Hey! Magkakapalakpakan! Gusto ko talaga si Adrian. Halika na nga. Kawawa ka naman. Halika na, papakainin na lang kita doon sa karinderya. Halika na. Maraming boys dun. Habang kumakain ka, sila ang naghahanda. Mga naka-topless pa. Talaga? Oo, gusto mo yun, di ba? Gusto ko yun. Ay! Halika na. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Gumawa ng paraan ng Panginoon na iparamdam sa akin ang pagmamahal na higit pa sa pagmamahal ng kung sinong lalaki. Ipinakita niya sa akin na kaya akong mahalin at kaya ko ring magmahal ng higit pa sa inaakala ko. Ang dami naman tao dito sa palengke talaga naman. Ay, mabuti na kuha ko na at nabili ko na lahat ng mga kailangan kong rekado sa aking lulutuing pinakbet at gising. Nika! Ano ba? Napakatagal mo naman kumilas! Ala! Halika na! Nika! Ito na naman tong Opo. kaibigan ko yata. Teka nga, malapitan ko nga. Ma, teka lang po. Saglit lang mo. Ang dami Hoy! ko kasi. Yoli! Ay, Laida! Yoli, ikaw nga. Long time no see. Ay, Nakalabas long ka time na no pala. see. Huwag ka na maingay dyan at alam mo na. At mainit ang aking mukha sa lahat ng mga tao dito. Ikaw naman kasi, nabalitaan ko. Ayaw Totoo mo ba na. yun? Ganun talaga. Masaya eh. Masarap. Masaya, Wala kang masarap. magagawa. Ayan tuloy. Nakulong ka ng mahigit isang taon. Ay, ang mahalaga naman nakalaya na ako. Ay, nga pala ito, anak ko, si Nika. Pinapakilala ko sa'yo. Nika, ang aking kumare na si Laida. Hi, Iha. Mano, bless. Mano ho. Oh. Ay, Lupo. Mukhang mabait itong anak mo, ha, Yoli? Abay, syempre, nagmana sa nanay. Mabait ako, di ba? Sigurado ka ba? Hoy! Nung panahon kailangan mo ng pera. Aba, binigyan kita. Ay, baliktad ata. Ako pala ang binigyan mo ng pera. Ako ang nagbigay, makakalimutin ka. Ay, mabait ako. O, biniyaran ko, di ba? Nang doble pa. Kulang pa yon. Pero Ay. wag mo nang alalahanin kahit hindi pa kumpleto ang bayad mo. Okay na yon. Abay, maraming salamat man, Laida. Eh, kamusta na kayo ng iyong jowa? Ay, nako. Wag mo nang tanungin. Change topic, Yoli. Saglit lang, Yoli, ha. May bibilihin lang ako kasi nagmamadali ako. Babalikan kita maya-maya. Saglit lang, ha. Ang pangit naman ito. Ang tsaka-tsaka naman talaga ni Laida. Hay, naku, nakita ko pa yung kumari kong yan. Napaka-tsaka. Buti na lang at wala na sila ni Adrian. Eh, alam ko naman una pa lang talaga mukhang pera yung Adrian na yan. Tsaka talagang ang hanap lang sa kanya motor, mga sasakyan, mga kotse, mga... Ano pa ba? Anak, ano ba yan? Ano ba ginagawa mo dyan? Inaasikaso ko po yung mga dinala niyo po galing presinto. Ito po baka kailangan niyo po ito. Ano ba to? Ay! Akin na nga yan! Huwag ka nangingialam ng mga gamit ko, ha? O babae ka naman yan! Wala kang kailangan dapat galawin dyan. Akin yan lahat. Halika na nga, bilisan mo at baka may makakita pa sa akin dito. O, Yoli. O, ito. Ayun na yung pangit na bakla. Ano yun? Ay, wala. Sabi ko, ang maganda kong kaibigan. Okay. Yoli, ito. May sobra ako. Sa'yo na. Tapos ibigay mo dyan sa anak mo si Nika. At, ang ganda, tapos ang bait-bait ng anak mo na yan, ha? Ay, bilisan mo na, baka mamaya nandiyan yung mga parak. Akin na. Oy, Yoli, saglit lang. Ay. Kinakausap ko pa tong babaeng to. Iha, ito paabot mo na sa nanay mo to, ha? Ikaw na bahala dyan. Okay po, ako na pong bahala. Akin na ho. Maraming salamat to, Mag-iingat ka, ha? At sana maging successful ka sa buhay mo. Mukhang mabait ka pa naman at wag ka tutulad sa nanay mo.
Hindi po talaga. Okay. Nadala naman na po ako. Ayoko po ng ganong buhay. Mahal ko lang po talaga yung nanay ko, kaya hindi ko po siya maiwan. Naku, maraming salamat ho. Pasensya na po kung ganun po yung nanay ko, ha. Na palagi po kayong inaasar, ino-okray. Walang problema sa akin yun, Nika. Sanay na ako sa nanay mo. Matagal na kami magkakilala at magkaibigan yan. Kaya sanay na ako sa tabas ng bunganga niyan. Okay? Naku, pasensya na po talaga, Aling Laida. Walang problema. Sige. Tawagin mo na lang akong tita. Tita, Okay. Laida, naku, maraming salamat ho at napakabuti niyo pong tao. Talagang binigyan niyo pa po kami ng makakain. Ay, Tapos naku. may extra pa pong pera. Sige. Baka maubusan na po kayo ng pera Ay, niyan. hindi. It's okay. Okay lang yan. Sorpresa pinamalengke ko. Iabot mo yan sa nanay mo. Pero, kunin mo na muna. Okay? Sige, At magpakabait ka, ha? Ay, naku, salamat ho. Susundan ko lang yung nanay ko po. O, sige, baka kung ano po mag-iingat mangyari. ka. Naku, maraming salamat ho. Walang problema. Mag-iingat. Thank you po. Ay, naku, ang sarap ng luto ko. Kahit ako lang mag-isa dito sa bahay, Ano ba yan? Umuulan na, may kumakatok pa. Tao Saglit! po! Tulong po! Saglit! Saglit Tao po! lang. Sino ba ito? Sino ba yun? Oh! Tita Laida. Nika? Opo, ako nga po. Ano na? Pumasok ka dito, ihat, umuulan! Pasok! Isara mo yung pinto. Ano nangyari sa'yo, Iha? Tita Laida, Ano nangyari? nahuli po ulit si Mama. Ano? Nahuli na naman ang nanay mo ng mga pulis? Opo. Ay, naku talaga tong babaeng ito. Hindi na nagtanda. Okay lang ho ba na Ikaw? makitulog muna ako sa inyo? Oo, Kasi Iha. wala po kong malalapitan. Ay, oo. Walang problema sa akin. Sige, dito ka matulog. Eto, dito ka muna sa... dito ka sa kwarto ko mahiga, sige. At ako, dito na lang ko sa sala. At ito, wait. Ba't basang-basa ang damit mo? Ikaw sumugod sa ulan. Opo, sumugod po ko sa ulan kasi makapati po sa akin may gawin po Ay, nako, hindi nag-iingat talaga itong babaeng to. Nadamay pa ang anak. Sige, Nika, huwag ka mag-alala. May mga extra akong damit dyan na pambabae na hindi ko sinusot kasi hindi na kasya sa bewang ko. Talaga po? Oo. Wait lang, kukunin ko lang, ha? Naku, Saglit lang, maraming Iha, dyan ka lang. salamat ho. At ginaw na ginaw ka na. Nakakatakot naman dito. Ang lakas ng kulog. Asa na kaya si Mama? Kawawa naman ako. Mabuti na lang. Mabait si Tita Laida. Tama yung taong nilapitan ko. Nika, huwag ka nang umiyak. You're safe now, okay? Ito yung mga damit. Magpalit ka na. At tamang-tama, nagluto ako. Talaga po? Oo, Naku, ako lang naman hindi, mag-isa okay rito. lang po. Masyado na po kayong mabait sa akin. Okay na Nika. pong makatulog lang po ako dito. Tas No! bukas, No! Hindi sapat na makikitulog ka lang. Dapat kumain ka din. At, since nasabi mo na huli na naman ang nanay mo, may naisip ako. ano po yun, Tita Laida? Dito ka na lang sa akin. Dito po sa inyo? Oo. Okay lang po ba? Oo naman. Hindi po ba ako magiging pabigat sa inyo? Nika, kung nakikita mo, aalog-alog ako mag-isa dito sa bahay ko. Ako lang wala ang po mag-isa. ba kayong asawa? Wala. Wala akong asawa, wala akong... Oh my gosh, naalala ko na naman. Ay, papasensya na ho. Ayoko. Naalala ko na. Bakit mo naalala mo? Okay lang po ba kayo?
Kasi wag mo na banggitin, B. Yung alin po, yung nakaraan niyo po? Oh my God! Naalala ko lang. Wag mo na paalala. Palalayasin kita. Ay, hindi ho. Pasensya na ho. Ay, okay na yun. Wag mo na paalala kasi naalala ko yung sakit at pigati ng aking puso. Oh, wag kang matakot, Iha. Basta nandito ka sa loob ng aking bahay, safe na safe ka. At, sinabi ko sa iyo, dito ka na lang sa akin Nako, tumira. wala pong problema. Ang gagawin ko po dito, magiging... Ay, talagang umayon agad siya. Feel at home, ha? Hindi ho, wag po kayong mag-alala. Pwede po ako maging katulong ninyo. Ay, naku. Kaya ko maglinis ng buong bahay. No. Tapos kaya ko din po magluto. No. Padidirin ka na dito dahil gusto kita. Dahil nakikita Gusto ko... niyo po ako? Teka lang, di pa ako tapos. Dahil talo, sana ulo ka. Aampunin kita, Iha, Nika. Dahil nakikita ko... Oo. Dahil nakikita ko na mabait ka, mabuti kang tao, at maganda ang Totoo kinabukasan po yun. mo. Oo. Mabait po talaga ako. Ayan. Kaya dito ka na lang sa akin. Ako nang bahala sa'yo. Huwag ka na mag-isip ng kung paano kakakain, makakatulong. Hindi. Wala ko hiningin kapalit sa'yo. Ang importante sa akin na maging maganda ang buhay mo. Dahil wala naman akong anak. Wala akong asawa. Wala akong kahit sino kasama sa buhay ko. Nag-iisa lang ako. Meron na po kayong kasama. Sino? Yung nasa likod niyo po. Joke! Sino? Sira ulo ka. Malamiro ka ba? Talaga bata ka. Ako po yung kasama nyo. Ako na po makakasama nyo habang buhay. Oh. Wala po kayong choice. Ako po talaga. Talagang umayon talaga. Gagawin ko po ang lahat para maging proud po kayo, Tita Hindi man lang mo na Laida. nagpakiipon. Hindi na po, kasi kailangan ko po talaga ng matitirhan. Ganon. Opo. So, planado mo to. Hindi ko po pinalaan ng makulong yung nanay ko. Huwag mong ibahin yung usapan ng planado mo dito. Pumunta para maarampunin kita. Oh my God! Ay, favorite po yan ni Mama. Talaga? Lagi po niyang pinapakinggan po yun. Sa loob ng kulungan? Uy, hindi po. Grabe kayo. Charot lang. May Pinapasaya radyo lang sa kita. amin. Pinapasaya lang kita. Okay, Iha. Sige. Basta importante, nandito ka. Ako nang bahala sa mga kailangan mo at huwag ka na malungkot. Ako na ang tatayong pangalawang nanay mo. Nanay? Tainay! Tama, Tainay. Ako ang hihigit sa mga pagkukulang na nanay mo. Naintindihan mo ba yun, Nika? Opo, maraming salamat po, Tita Laida. Basta ang hinihingi ko sa iyo ay ayusin mo ang buhay mo Opo. at ikaw ay maging maayos. Nadurog ang puso ko sa pag-iyak ni Nika. Bata pa siya, pero naramdaman ko ang sakit na nararamdaman niya. Dahil ilang beses ko rin naramdaman na iwanan. Kaya naman, walang pag-aatubili ko siyang kinupkop. At sa kanya ko ginugol ang pagmamahal at ang buhay ko. Nika, okay lang ba na ako ang papanik sa stage at maglalagay ng medal mo at kukuha ng diploma mo? Tita Laida, sino Kinakabahan po kasi ba ako. ang nagpaaral sa akin? Sino po ba ang kumupkup sa akin? Sino po ba ang nag-alaga sa akin kahit di niya naman ako tunay na anak? Ako. Ikaw! Di ikaw po. Oo nga. Sure ba Naiintindihan yun? po yun ni Mama. Ay, naku. Okay lang po yun sa kanya. Tsaka, di ba, nagpapagaling po siya? Alam mo, Nika, sobrang proud ako sa iyo, Iha, dahil hindi mo ako binigo. Kahit hindi mo ako tunay na tatay, hindi mo ako tunay na nanay, hindi mo ako kadugo.
itinuring mo rin ako na tunay na magulang mo at pinagkatiwala mo sa akin ang iyong sarili. Ano ka ba, Tita Laida? Ikaw nga po ang naging rason kung bakit bumabangon muli ako. At saka, Tita Laida, kahit na wala ka naman pong jowa, actually, hindi mo naman kailangan ng kasama Oh my God, ito na naman Ng tayo. kapartner Pinaalala mo eh. na naman. Kasi nga po, ako nga po yung handang umalalay, mag-alaga at magbalik ng pagmamahal na binibigay niyo po sa akin. Grabe po kayong magmahal, Oo naman. Lahat po ng pagmamahal na dapat nakukuha ko mula sa nanay at tatay ko, ibinibigay niyo yun. Parang greatest love of all. Oo naman, Iha, Nika. Alam mo kasi kami mga bakla, kami mga gay, kami talaga yung sinasabi nila na higit pa sa mga magulang pag nagpakamagulang. Gusto namin kasing masayang masaya ang lahat. Maging anak, kapatid, magulang at kahit sino pa yan basta't mahal namin, ibibigay namin pati ang puso't damdamin namin, maging ang aming mga kaluluwa o maging aming buhay, ibibigay namin para lang maging masaya kayo. Pero sana yung pagmamahal na yan po, no? Sa tamang tao. Hindi po sa maling tao. Para hindi kayo laging napeperahan lang. Para hindi kayo palaging naiisahan. Alam mo, Nika, hindi ko na priority ngayon ang love life. Ang importante sa akin, nung dumating ka, okay na ako. Okay na ako na kunin ako ni Lord. Ay, wag naman ho. Paano naman ako? Hindi. Ibig ko sabihin, contented na ako. Kontento na ako sa lahat ng mga bagay na gawa ko na ang misyon ko. Na makapagsalba ko ng isang kaluluwa gaya mo. Nakagraduate ka na. At naibigay ko na lahat ang kailangan mo. Pero Iha, kahit nagtatrabaho ka na, kahit mag-asawa ka pa, magkaroon ka na ng mga anak at magiging apo ko, nandito pa rin ako para sa iyo. Maraming salamat, Tita Laida. Alam nyo, ipapakilala ko po kayo sa professor ko kasi napakabait po nun. Ay, wag na Iha. Hindi ho. Wag na. Para lang ho Mainlove pa ako. Ay, hindi ho. Marupok ako. Tinulungan po ako ng professor ko. Wag na. Nakakahiya. Alam mo naman sa mga ganyan masyado akong marupok. Hindi, tinulungan po niya ako. Kasi po, alam niyo, dapat grade pa lang ako, 3. Pero ngayon, grade 6 na ako. Prof! Hindi na, wag na. Ayan na pala siya. Prof! Si Tita Laida nga pala. Ang Hi, tumayong tainay sa akin. Hi po, nice meeting you. Di ba po single kayo? Oh my God. He is the one! Oh my God! Ayan ang favorite po niyan. Diba sabi sa'yo, favorite ni Prof yan. Temo, tumatsayaw pa siya. Oh my God, I'm so sorry, Prof. Hindi ko sinasadya. You're so guwapo. Oh, thank you. Why are you clapping, Nika? Hindi, masaya lang po ako kasi masaya po si Tita Laida. At saka kayo po, Prof. By the way, I have to go kasi may graduation pa kami. But I have to... Nice meeting Selfie you. nga kayo, closer. Go closer. Opo, mag-picture kayo. Nakakahiya naman. 1, 2, 3. Click! Oh, thank you very much, Prof. Oh my God. Tita Laida. What happened to you, miss? Sorry. Natisod lang ako. Sige na nga, Prof. Doon ka na. Moment namin doon ni Tita Laida Okay, see you Salamat, later. Prof! Nice meeting you, miss. Diba? Tita Laida, ang bait ng prof ko, no? Oo nga. Pero mabalik tayo sa Nika. Ikaw talaga ang yaman ko. Ikaw talaga ang buhay ko. Kaya kahit ano mangyari, hanggang huli, ikaw pa rin ang ituturing kong dugot laman kahit wala akong naging anak. Tandaan mo yan, Nika. Mahal na mahal kita. Ikaw ang greatest love ko. Dahil ikaw ang ibinigay sa akin ng langit. At hindi matutumbasan ng kahit ano yun. Wala ka man mga magulang, pero ipinapangako ko sa iyo, hanggang huli,
nandito ako para sa'yo, Nika. Mahal na mahal kita, Iha. I love you. Let's do it! Ka-vibes, inyong napakinggan at natunghayan ang kwento ni Laida sa Ang Drama Mo Live! Ang ganda ng story. Ang kwento ng isang gay, ang kwento ng isang individual na nagpakamagulang sa isang taong hindi niya naman kaano-ano at pinanindigan ang responsibilidad ng isang tunay na magulang sa isang nilalang na hindi naman niya lubusang kakilala pero binigyan niya ng katiwala o binigyan niya ng tiwala at pagmamahal ng higit pa sa isang tunay na magulang. Correct. Grabe, no? Ang swerte lang din itong batang ito. Ni Nika. Oo. Talagang kapag mabait ka talagang may kokop-kop at may mga magagandang blessing pa rin na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Hindi man naging maganda. I mean, wala naman kasi talagang perfecto no? Natalikuran ka man ng iyong nanay or ng tunay mong kadugo. Pero ang mahalaga naman yan dapat ang pagiging magulang ay hindi lang naman dahil sa kadugo mo o diba? Yun ay ang pagtanggap at ang pagbibigay ng tunay na pagmamahal na higit pa sa magulang. Sabi mo nga kanina, diba? Kaming mga gay or basta pag nagmahal kayo, sobra pa sa tunay na magulang. Diba? Kaya perfect talaga. Actually, hindi naman tinalikuran si Nika ng nanay niya. Nagkataon lang kasi talaga na dinampot ng mga otoridad yung nanay kasi nga meron siyang something na involvement sa ipinagbabawal na something, di ba? Something. Kaya yung tuloy, nasukol siya. At syempre, dahil nga naulila na to si Nika, si Nika naman ay bata pa, wala siyang magagawa at kapasidad para alagaan ang kanyang sarili. Wala naman silang nasabi o nabanggit na kamag-anaka na pwedeng kumupkup sa kanya. Ito nagkataon na bago pa mahuli ng mga otoridad itong nanay ni Nika na si Aling Yoli, nakilala na ni Laida si Nika. At sa unang pagkakataon pa lang, naramdaman at nakita agad ni Laida yung potensyal, yung pagiging mabuting bata ni Nika. Kaya nagkataon, nakita rin naman to ni Nika kay Laida. At nung pagkakataon na nagkaroon na ng paghuhuli sa nanay niya na si Yoli, ang una niya kagad tinakbuhan ay si Laida. At hindi naman siya nagkamali. At hindi rin siya nagdalawang salita. At si Laida ay binigyan agad siya ng tulong, di ba? At ito lang masasabi ni Tito mong Kiko, na talagang ang mga ka-vibes natin na LGBTQA+, partikular na yung mga gay, di ba? Yan talaga yung mga kapag nagpakamagulang sila, talagang sobra-sobra, di ba? Talagang sobra yung kanilang effort, yung responsibilidad at yung kanilang pagmamahal na ibinibigay nila sa mga taong kanilang minamahal. Lalong-lalo na partikular, yung mga gusto nilang ituring na mga anak. Kaya balabakan natin ang ating mga kapatid na miyembro ng LGBTQA+. Happy Pride Month. Diba? Ika nga nila, it's the month of celebration for the LGBTQ+. Oo. Alam mo, meron din akong tito na isang gay. Grabe yun kapag mag-asikaso yun, talagang higit pa sa nanay ko. Totoo yun, kapatid ng nanay ko yun. Talagang sobrang asikaso, magluto, maglinis, mag-asikaso sa aming mga pamangkin niya. Grabe. Talagang ang sarap palakpakan yung mukha niya. Char. Di ba? Ako naman, dun ako sa parang ang take ko naman dito, dapat kapag naging magulang ka, dapat iniisip mo na rin yung kapakanan ng anak mo. Kasi syempre, hindi naman ginusto ng anak mo. Una sa lahat, mabigyan ng buhay, diba? Parang bigyang buhay, tapos biglang, alam mo yun, magiging pariwara ka lang. Malululong ka lang, magsusugal ka lang, or whatsoever, kung anong klaseng bisyo na meron ka, dapat lagi nyong sinasaalang-alang kung anong magiging epekto nito sa inyong mga anak. Mabuti na lang itong si Nika ay hindi mapagtanim ng sama ng loob. At hindi siya na-impluwensyahan. Yes, nagumaya sa nanay niya. Mabait talaga. Kaya talagang mas pinursige niya pa na, alam mo yun, pag-igihan sa buhay. And mo, naging successful naman, naging valedictorian, tapos kinupkup pa siya ni Laida, diba? It's a good story for Monday. Yung buhay ni Nika ay malayo na at malayo pa, correct. Diba? At sa lahat din ng mga magulang, paalala, ha, diba?
bago tayo magpakamagulang o bago natin pasukin ang pagiging magulang, isipin natin yung ating responsibilidad bilang isang magulang, 'di ba? Lalong-lalo na 'to, gaya ni Yoli at ni Nika, 'di ba? Naging makasarili kasi din si Aling Yoli eh. Hindi niya inisip na pwedeng maapektuhan sa lahat ng mga desisyong gagawin niya at papasukin niyang mga bagay. Gaya niya yung pagkalulong niya sa ipinagbabawal na gamot. Hindi niya iniisip na in the long run ang maapektuhan nito ay yung kanyang anak ni Siniga na kapag nadampot na nga siya for the first time, di ba? Tapos hindi siya nagtanda, talagang salaula sa buhay ito eh. Hindi siya nagtanda. Hindi niya kasi iniisip yung maiiwanan niya, lalo-lalo na Siniga. At mabuti nga Siniga, hindi siya na-impluwensya na tumulad sa nanay niya, di ba? Bagkos ay pinagbuti niya pa yung kanyang sarili, baka ito Siniga, nakikita niya yung disadvantage ay yung mga bagay na mahihita niya kapag gumaya siya sa nanay niya, di ba? Kaya mabuti na lang din na open-minded itong batang ito. Nakakatuwa, no? Sana naman, yung mga tao na nag-e-echo. Yung mga tao din na tulad ni Nika, diba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit gaano kasama or kahit na iniisip nyo parang napaka-unfair naman dito sa mundong ito na binibilang nyo or kinabubuhayan nyo. Pero alam mo, ang mahalaga niyan, kung paano ka babangon ulit at kung paano ka hindi magagaya at matutulad sa ganoong gawain. Diba? Isipin mo palagi na maraming, hanggat may buhay, may pag-asa. May pag-asa ka pa rin na magawa mo kung ano yung dapat mong gawin, yung mga goals mo, matupad mo, kung ano man yung pinakapangarap mo. At isa pa, karagdagan lang na gusto sabihin ng tito mong Kiko, sa mga bata, sa mga anak, kung ang inyong mga magulang ay nagkamali, wag po nating tatanggalin ang ating respeto dahil mananatili pa rin at the end of the day, magulang pa rin po natin sila. Correct. Tao lang din yung mga yan, nagkakamali, nakakagawa ng hindi maganda at gaya natin ay nakakapagdesisyon ng hindi tama at salungat sa tama. Pero wag po natin aalisin ang pagmamahal, respeto at ituring pa rin po natin sila na mga magulang dahil sa kanila pa rin po tayo nanggaling at kundi dahil sa kanila wala tayo sa mundong ibabaw. At wag po tayo magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Bagkus, tulungan po natin sila na makabangon at magbago at makabalik sa tamang landas. Di ba? Dapat doon tayo sa tamang daan. Tama. Naku, i-shoutout muna natin lahat ng mga nakikinig at nanonood live sa ating YouTube channel. Yan! Si Orbs, isang malaking saludo kay Laida dahil siya ang tumayong magulang ni Nika. Jezreel Capistrano, good morning, nice to see you. Nakapagpa-pick na rin. Fire Jezreel here. Oy, Fire Jezreel, thank you. Hello. At syempre kay William Mortel. Naku, maraming salamat sa ibinigay mo, William Mortel. Thank you so much. Correct. At gayon din kay Gloria Constantino Mesiano, kay Daniel Liap, at gayon din kay, sino pa ba to? Si Tessie Sino Cruz. Si Altesa, ngayon pala si Altesa Sino Cruz. Si Louie Basco, salamat. Jeff Tad Solibero, sabi niya, tama nga sabi ni Maring Whitney Houston, learning to love yourself is the greatest love of all. Correct. Trot. Ganda. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa 102.3 FM Radio Baguio at gayon din sa 97.5 FM Radio Jensen. Isang magandang umaga sa inyo lahat. At syempre tayo na ang bagong favorite sa Pasig at Taguig. Tayo rin ang bagong favorite sa Laguna at Pampanga. At ka-vibes, kung wala kayong radyo, pwede nyo kaming mapakinggan sa pamamagitan ng aming official mobile app. Hanapin nyo lamang sa Google Play Store, FM Radio Philippines. O, diba? At syempre meron din kami Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. At syempre pwede rin sa mga personal pages namin, DJ Kim Chorva at DJ Kiko Kalikot. Dahil ang hindi mag-like, share, follow, subscribe, pangit! O siya, sana sumaya kayo ha. At sana nabigyan namin kayo ng inspirasyon at hindi ng konsumisyon! Magbabalik pa rin kami dahil rarampa muna tayo for more good vibe music hanggang alas 12 na tanghali kasama ang 2K sa umaga. Ang 2K na pampasaya. DJ Kim Churva! DJ Kiko Kaliko! Na lagi nagbabalalang, kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buisit ka! Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-Vibes! Ang oras. Anong oras na? 10:52 na. Hala! Favorite! Pinakikinggan dahil tunog #1! Ang totoong drama ng buhay, aming isa
nagsasalaysay ang